episode. So for today's vlog, since maraming nagtatanong kung ano ba ang itag, gagawa tayo ng itag. Ayan. Bale, itong version na to guys, is ito yung natutunan naming way kung paano gawin yung itag. Kasi guys, may iba-iba kasing way kung paano gawin yung itag. Pero yung iba-vlog natin ngayon is kung paano namin siya gawin. And take note, gagawa din tayo ng kiniing. Ang kiniing naman guys is preserved meat din siya ng mga taga-Cordillera pero in a different way. So ipapakita namin siya mamaya kung paano siya gawin. So ito na yung ating ingredients. Meron tayo dito pork. Ito yung part ng pork na parang pang bacon pero yung matabang part siya. Mas madami yung taba ng part niya. Usually, ang suggested part nila dito ng baboy is yung dito sa bandang leeg. Kasi dito daw yung mas mataba na part. So, may konti siyang karne, pero mas makapal at mas madami yung part ng taba. Ito guys, yung nabili namin is liempo to na parte ng karne. Then, kailangan din natin ng asin. Yun lang. Asin at karne. Diba? Makakagawa na kayo ng itag. Very basic lang yung ingredients nito guys. So, pakita ko sa inyo yung nagawa naming itag last September 2020. Eto na siya. So guys, 1 year na yung itag namin. Eto yung ginamit namin sa pinikpikan. Ayan siya. Nagmamantika pa guys. Sobrang ganda ng pagkakagawa namin. Ayan siya. Ito lang siya guys. Ito yung after 1 year niya. Asin at yung karne lang ng baboy. Na-preserve na siya. So, ayan. Ganyan yung gagawin natin. Guys, sa mga nagtatanong kung ano ba yung itag, na nababasa ko din sa mga comment section, ito po siya. Ito yung generic name ng cured meat ng mga taga-Cordillera. Itag. Cured meat. So guys, ang una natin gagawin is kukobera natin siya ng asin. Itong kanilang baboy. Usually, ang ratio is 1:1. Kung 1 kilo ng baboy, 1 kilo ng asin din. Pero ang mahalaga is makobera ng asin itong ating karne. So guys, una ay kukobera muna natin siya ng asin. Ayan. So, i-press lang natin siya para ma-absorb niya yung asin. Ang nagpapa-preserve kasi dito guys is yung asin. Kaya hindi siya nasisira. Sobrang sarap nito guys. Ito yung gamit namin sa pinikpikan. Pwede rin siyang, actually, kung nagmamagic sarap kayo or pampalasa ng mga seasoning, ito na yung seasoning nyo. Pwede to sa gulay, mga pinakbit. Yung sa malunggay ko guys na dish, naglagay din ako nito. Ganyan lang siya. I-cover lang natin siya ng asin. Sobrang malasa nito. Ito din yung gamit namin, lalong-lalo na sa pinikpikan. Kaya yung pinikpikan, naging kulay puti yung sabaw niya. Dahil sa itag. Konti lang yung nalagay namin dun eh. Pero dapat, advice nila, mas madami, mas masarap. Guys, kung hindi nyo pa napanood, ito yung pinikpikan vlog ko. Ilalagay ko sa description box below. Guys, ayun lang siya. Ganun lang siya kadali. After nito, i-stay lang natin siya ng 30 minutes. Saka natin siya isa-sun-dry. Opo, ibibilad natin ito sa araw. So, yung iba kasi guys, ilalagay nila to sa garapon. Parang
ibababad nila ng mga 2 araw. Tapos, sa kanila, ibibilad sa araw. So, since pag maganda naman yung pagkakalatag mo ng asin dun sa ating karne, pwede na siya ibilad. Basta maganda yung ating klima, yung init ng araw. So, ayun. So, kami ay binibilad na namin to agad after 30 minutes. Hi guys! Ayan, 30 minutes na yung nakalipas. Bali, ang gagawin is, butasan lang natin yung karne. Pero huwag niyo siyang biyakin ha. May butas lang siya, alam mo. So guys, after naman natin siya butasan, kailangan din natin ng panali. Kasi, itatali natin siya. So guys, ganito lang yung butas niya. Saktong makalusot lang ang ating panali. Ayan. So, tatalian natin siya guys kasi isasabit nga natin siya habang binibilad sa araw. Ganito lang siya. So, ito na siya guys. Ang gagawin lang natin is sa-sun-dried na natin siya. Tada! Diba? Meron na kayong itag. So, kung hindi kayo makapunta sa northern part ng ating bansa, pwede kayong gumawa sa inyong mga bahay. At kung nasa ibang bansa naman kayo, miss nyo na kumain ng itag, ito lang siya. So, tara, bilad na natin siya sa labas. So, guys, samantalahin natin yung magandang sikat ng araw. Tara! So, dito natin siya guys ibilad. Tada! Kita nyo ba? Oh. So, dito, since andito yung sikat ng araw sa side na to. Ang dami nagko-comment kung ano daw ba yung itag. So, ito na guys. Sa-upload ko kahapon. So, guys, kung mapapansin nyo, ayan, sobrang na-cover talaga siya ng asin. Tignan nyo guys, oh. Oh. Kasi, pag hindi maayos yung paglagay natin ng asin, hindi siya even. Diyan nagsisimula yung puntahan siya ng langaw. So, doon nagkakauod. Kaya dapat talaga covered siya ng asin. So guys, ang tanong, hanggang kailan natin siya ibibilad? Hanggang maganda yung araw, ibilad nyo lang siya. Kasi hanggang tumatagal, nagbabago yung kulay niya. Nakita nyo yung una kong pinakita kanina, na maninilaw yan, tas magmamantika. Yung time na magmantika na siya, pwede nyo na siyang i-store sa loob ng bahay nyo. So sa amin, siguro after 3 months, ayun, nilagay na namin siya sa garapon. Binalutan ko lang ng parchment paper. So, ayun na yung itsura niya. Tara, puntahan naman natin yung ating kiniing. Oh, sige, lakad kayo doon. Babay na ikaw ka, Daddy. And guys, for our kiniing naman, ayan, nagpakulo tayo ng tubig na may dahon ng bayabas at asin. Tapos, binabad natin ang ating karne. Bago ko nilagay yung karne, pinalamig ko muna syempre yung ating pinakulong tubig na may bayabas at asin. So, ibabad muna natin siya ng 30 minutes hanggang ma-absorb yung ating mixture. Saka naman natin gagawin yung ating next step. Hi guys! Ayan, lumipat tayo dito sa baba, sa dirty kitchen ni Mama. At tapos na natin ibabad ng 30 minutes. So ngayon naman, binutasan ko na rin siya katulad ng ating itag. Ayan. At itatali din naman natin siya guys. So itali ko muna to. Ang mabilisan lang. Ayan. Habang binababad pala kanina ang ating kiniing,
Nagparingas na rin ako dito. Tapos, naglagay ako ng sariwang dahon ng bayabas kasi papausukan natin siya. Kailangan, importante ay sariwa siya, hindi siya tuyo. Sariwa siya para mas mausok. Okay? Ngayon naman is ilagay na natin siya dito. Sabit natin. Nag-DIY lang kami, pero mas maganda kung meron kayong, tawag dito? Smoker. Pero ito guys, DIY lang. So, nag-DIY lang kami guys. Para mapakita din sa inyo. Yan, ang ganda tignan. So guys, ganyan lang yung gagawin natin. Make sure na sariwa yung dahon na ilalagay nyo. Para mas mausok siya. So, lulutuin lang natin siya ng ganitong process. Yun yung pinagkaiba ng etag sa kiniing. Ang kiniing ay smoke meat. So, ayan. Hayaan lang natin siya, guys, na napapausukan hanggang sa maluto siya. Yung init ng usok, yung magluluto sa kanya. Tapos, Mas maganda kasi talaga kung kulob siya. Pero, since hindi naman mahangin. So, ayun. Hayaan na lang muna natin siyang ganito. Tapos, balikan ko na lang kay after. Hi guys! So, eto naman ang ating kiniing after isang oras. Papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa kanya. Ayan guys. Papansin nyo, nangitim na siya at amoy usok. Ang bango. Ang bango niya. Naluto na rin siya kahit papaano. So, bale, ang gagawin na lang natin dito is siguro mga everyday, papasukan na lang natin siya kahit yun nga isa-isang oras hanggang ma-preserve na siya. So, doon lang namin siya ilalagay sa my dirty kitchen katapat nung pinaglagyan namin since doon naman talaga nagluluto para just in case, makasukan lang din siya daily. Yun. So guys, bago pala matapos yung vlog na to, may nabasa kasi akong comment na kung ano daw yung lasa ng etag. Ang nag-comment ay si Miss Miriam Del Rosario. Ayan. Hello po, ma'am. Ngayon is magte-taste test tayo. Nagluto ako ng ilang piraso ng etag. Tapos, aamuin ko din siya para ma-describe ko sa inyo. No? Ito yung ano guys, yung 1-year-old etag namin. Happy birthday! So, ayun yung amoy niya. Amuin ko siya. Ang amoy niya. Ang amoy niya guys is parang, ano yung chicharon? More on bagnet. Ganun yung amoy niya. Hindi to guys prinito kasi may nabasa din akong comment kung naprito daw ba tong aming etag. Hindi po siya naprito. Talagang nagmantika lang talaga siya. So, ayun. Amoy chicharon siya na ma-oil. Kasi marami siyang naglalangis pa rin siya hanggang ngayon. So, kung mapapansin nyo kasi, binalot namin siya sa parchment paper, wax paper, yung baking paper. Bakit? Kasi mas nakakontain niya yung oil. Hindi siya naalis. So, mas lalo siyang nagiging mas malasa, guys. Ayan siya, oh. Oh. Hanggang ngayon, nagmamantika pa din siya. Ayan, ang ganda ng kulay. Kung ordinary kasi na papel, mga dyaryo or tissue, ganyan, nababasa kasi siya. So, may tendency na mag-mold din yung loob. So, ayun. So, taste test naman tayo. I-describe ko siya. Guys. Ako ba siya ma-describe? Hindi siya ganun ka-soft. Medyo matigas siya, guys, na maalat. Medyo may hindi siya lasang bacon eh. Basta parang si chicharon siya na maalat. Ganun yung lasa niya.
Masarap siya, malinamnam. Kaya sabi ko sa inyo, maganda to pang seasoning. Yan, sa mga gulay-gulay. Sit down, baby. So, ubusin ko na. So, ayun guys. Masarap siya, promise. Ayun po. That's the end of our vlog. Maraming salamat po sa panonood. And if you like this video, please do like and subscribe. Bye-bye!